Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naaabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami nyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Una sa ating balitaan, clearing operation sa Baclaran at iba pang daluyan ng tubig sa bansa, pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa kabuuang detalye, nagbabalita si Raquel Bayan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH at MMDA na bilisan ang paglilinis ng waterway sa Baclaran sa pamamagitan ng pinaigting na deployment ng kanilang mga tauhan at equipment sa lugar. Kabilang na dito ang dump trucks, backhoes at inflatable rubber boat. Ang direktibang ito ng Pangulo, makaraang personal na makita ang volume ng mga basurang naipon sa Baclaran River sa Parañaque na naging sanhi ng pagbaha sa lungsod nitong mga nakalipas na araw. Sinamahan pa niya ng sama-samang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Tumagal ng higit 15 minuto ang ginawang inspeksyon ng Pangulo kung saan sinabi nito na kumikilos na ang gobyerno para tugunan ang problema. Katuwang rin ng gobyerno sa paglilinis na ito ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources at mga benepisyaryo ng tupad program ng DOLE. Kung matatandaan, una nang sinabi ng MMDA na pumalo sa 750 cubic meter ang volume ng basurang nakolekta sa ilog mula noong August 11. Ang Malacanang, una na ring umapela ng kooperasyon mula sa publiko para sa responsableng pagtatapon ng basura sa gitna ng mga flood management at clearing operations na ginagawa ng pamahalaan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Sa kaugnay na balita, pamahalaan, may mga nagawa ng pag-aaral upang masolusyonan ang pagbaha, hindi lamang sa Kamaynilaan kundi sa iba pang bahagi ng bansa, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa kabuuang ulat, narito si Alvin Baltazar. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may ilang mahusay na pag-aaral lang naikasa ang pamahalaan sa harap ng patuloy na pagsisikap na masolusyonan ang suliranin sa baha. Ayon sa Pangulo, ang mga pag-aaral na ito ang siyang magiging batayan na gagawin sa mga inisyatiba tungkol sa flood control. Gagamitin na niya ito lalo na at iba-ibang approach at sagot sa bawat problema ng iba't ibang area o lugar tungkol sa baha. Inihalimbawa dito ni Pangulong Marcos ang CAR na anya may kahirapan ng terrain para magawa ng solusyon ang flood control. Malawak din na niya ang magiging saklaw ng flood mitigation project gayong hindi lamang ito nakasentro sa Metro Manila kundi ito'y
ay gagawin sa buong Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iba-iba ang sagot, hindi naman pare-pareho ang problema. Iba-iba yung sagot. Nakita naman ninyo yung sa car. We will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, naghahanap na ang pamahalaan ng posibleng lugar para sa waste-to-energy facilities na nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa problema sa basura. Inilarawan ng Pangulo ang issue bilang critical garbage crisis makaraang inspeksyonin ang clearing at waste collection operations sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Binisita rin nito ang Redemptoris Water Channel sa kahabaan ng Baclaran River kung saan tumambad ang tunetonela tonelada basura na nagpalutang-lutang matapos ang isang linggong buhos ng malakas na ulan. Dahil dito, isinusulong ni Pangulong Marcos ang waste-to-energy system para madala ng mga lokal na pamahalaan ang basura sa waste-to-energy plants sa halip na landfills, bagay na magastos at napupuno na. Bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yun ang ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na at pamahal na ng pamahal ang pagpapadala. Kaya ang amin na lang iniisip is the location para yung mga LGU, kasi ang sistema dyan, ang LGU ang bahala sa pagkolekta at saka pagdala sa ngayon sa landfill. Ang ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste-to-energy plant. Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kaugnay naman sa mga panawagan na magpataw ng mas mahigpit na parusa laban sa ilegal na pagtapon ng basura, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi makatutulong ang pagpapataw ng dagdag multa sa mga taong hindi nagtatapon ng maayos ng kanilang basura. Sinabi ng Pangulo na batid naman ng mga tao na may multa sa maling pagtatapon ng kalat. Wala naman anyang sino mga nagnanais na mapatawan ng penalty, subalit ang problema ay ang kawalan ng sistema na gaya ng ginagawa sa ibang bansa tulad ng Japan. Pagbibigay diin ng Pangulo, dapat mabigyan ng mga pasilidad ang mga tao kung saan maaring itapon ang basura. It's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. So of course, people are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto ng mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binigyang diin ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na isang whole-of-government approach ang isinasagawa ngayong clearing operations at waste collection sa mga pangunahing daluyan ng tubig, partikular sa Baclaran River sa Parañaque. Kung MMDA lamang anya kasi maging ang iba pang lead agency ang babraso sa paglilinis ng mga basura ay hindi naman ito maituturing na sustainable. Oras na matapos na ang clearing at waste collection ay saka napagugulungin ang investigasyon kung ano ang pinag-uugatan ng hindi maubos-ubos na basura. Panawagan pa ng MMDA official sa mga residente na huwag nang dumagdag pa sa matindi ng problema sa basura at sumunod sa mga alituntunin sa tamang pagtatapon nito. Kailangan muna, linis muna, no? Linis, and then after that, imbestigahan natin bakit nangyari ito so that magiging basihan sa ating mga desisyon at ating mga palisiya na gagawin paano hindi na maulit ito.
Ang pahayag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Naayos na ang trash trap na nasira at naging dahilan ng pagpasok ng basura at iba pang debris sa Redemptorist Water Channel. Ang isang bahagi ng water channel ay nasa Parañaque habang ang kabila ay nasa Pasay City. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, sinabi ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na nagtulong-tulong ang dalawang syudad at MMDA para ayusin ang nasirang trash trap na naging dahilan ng pagpasok ng basura mula sa Manila Bay. Nais na po siya, pero ang gagawin po natin dito, nag-usap po kami ni Chairman Artes, magiging 2 layer po ito para at least kung masira man yung isa, kasi sa lakas ng current, yung ating high tide, 2 po siyang barrier na ilalagay po doon. Para yung crush po natin, ma-intercept po natin, doon pa lang sa mouth at magkaroon po tayong clearing po doon. Si Parañaque City Mayor Edwin Olivares. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iimbestigahan ng mga otoridad ang pagkalat ng recycled at AI-generated na larawan at video ng mga bahang lugar sa gitna ng mga pag-ulan sa bansa. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III, nakipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para imbestigahan ang malisyosong pagpapakalat ng nasabing videos at larawan. Una nang nagbabala ang pambansang pulisya sa publiko laban sa misinformation sa gitna ng kasalukuyang lagay ng panahon. Sinabi ni Torre na ang misinformation ay ipinakakalat ng mga individual na ayaw kilalanin ang mga pagbabago sa flood control mitigation ng pamahalaan. Kabilang sa disaster-prone areas sa Metro Manila na hindi na nakitaan ng mataas na baha at mabilis humupa ay mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong lalawigan ng Pampanga dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nitong Biyerkules, mahigit 860,000 individual ang apektado ng pagbaha sa lalawigan. Bukod sa Pampanga, kasalukuyan ding nasa ilalim ng state of calamity ang Cavite, Mangaldan at Dagupan City sa Pangasinan, Montalban sa Rizal at Kalumpit sa Bulacan dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakabantay ang Government Service Insurance System o GSIS sa posibleng deklarasyon ng state of calamity sa iba pang lugar na apektado ng pagbaha at malakas na pag-ulan bunsod ng mga bagyo at habagat. Ayon kay GSIS Executive Vice President Joseph Philip Andres, patuloy nilang ina-update ang coverage ng emergency loan program sa mga apektadong miyembro at pensioner. Kwalipikado sa programa ang mga active member na nagtatrabaho o nakatira sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity habang nakatira sa idineklarang calamity area ang mga pensioner. Aabot sa 40,000 piso ang maaaring utangin ng GSIS members na may kasalukuyang emergency loan habang hanggang 20,000 piso sa wala pa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Tiniyak ng Department of Agriculture na walang aasahang paggalaw sa presyo ng mga produktong agrikultural kasunod ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyong Maymay, Luis at matinding habagat. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, maliit na bahagdan lamang ng produktong agrikultural ng bansa ang napinsala. Maliit na bahagdan lamang anya ito kung ikukumpara sa 20 milyong agri-produce ng bansa kada taon, kaya naman magiging stable pa rin ang presyo ng mga pangunahing agricultural products. Pagtitiyak pa ng opisyal na magiging mahigpit ang kanilang pagbabantay sa presyuhan ng mga pamilihan upang walang manamantala at magtaas ng presyo sa panahon ng kalamidad na kinahaharap ng bansa. Value at saka yung volume na nawala po dahil dito sa dalawang bagyo, si Luis, si Maymay at saka po yung sa Habagat, napakaliit na bahagi lang po nito kumpara doon sa annual production natin na 20 million metric tons. So dahil po dyan, wala po tayong inaasahan na paggalaw sa presyo ng ating agricultural commodities, lalo na po yung sa bigas. Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, pagtuturo ng tamang solid waste management sa mga paaralan dapat paigtingin upang palakasin ang kampanya kontra baha, ayon sa Department of Education. Para sa detalye, nagbabalita si J. Mark Dagala. Inatasan ni Education Secretary Sani Angara mga guro na pagandahin ang pagtuturo ng proper solid waste management upang makatulong sa pag-iwas sa baha. Ginawa ng kalihimang pahayag sa kanyang pagbisita sa Santolan Elementary School kahapon na isa sa mga naging evacuation site sa Pasig City dahil sa habagat. Paliwanag ni Angara, layunin nito na palakasin panlalo ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na siya nagsusulong ng sistematiko at komprehensibong pagtatapon ng basura. Anya, makabubuting maitanim sa kaisipan ng mga mag-aaral ang disiplina sa pagtatapon ng basura, lalo't nakikita naman na ang epektong dulot ng kapabayaan hinggil dito. Iba issue ngayon yung nangyari na nag-flood, nagkalat yung basura sa Manila Bay, etc. So, I think produkto rin yung siguro yun nung hindi pagre-recycle, diba? Meron tayong batas na solid waste management. So, sabi ko magandang ituro ng gusto yun sa ating mga eskwelahan para nationwide alam nila na pag nagtapon ka ng plastic sa dagat, hindi basta-basta mawawala yun at magpapile up yun over years. So, yung nakikita natin sa balita ngayon, hindi lang naman produkto yan ng isang linggo, isang buwan. Palagay ko produkto yan ng ilang taon ng pagtatapon ng basura. Ang tinig ni Education Secretary Sani Angara. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpapatuloy ang isinasagawang assessment ng Office of Civil Defense sa lawak ng iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Cordillera Administrative Region o CAR. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko kay OCD CAR Chief Engineer Jose Valera, sinabi nitong ikinakasana ang rapid damage and needs assessment sa Benguet, Baguio at iba pang lugar sa CAR upang malaman kung idedeklara na ang state of calamity sa nasabing mga lugar. Pagdating naman sa mga naapektuhang residente, pumalo na ito sa mahigit 24,000 pamilya o katumbas ng mahigit 65,000 individual mula sa 348 barangay sa buong rehiyon. Nasa halos 100 pamilya naman ang nananatili sa 24 na active evacuation centers sa rehiyon. Sumama naman sa 15 ang naitalang nasawi dahil sa epekto ng bagyo at masamang panahon, 13 ang sugatan habang wala naman ng naitalang nawawala. Samantala, 7 major thoroughfares sa buong rehiyon ang nananatiling nakasara tulad ng Cannon Road, bunsod ng natamong pinsala. So andyan po yung tinatawag nila na Rapid Disaster Risk Assessment o yung ating RDNA ang tawag po natin para ma-qualify po nila sa kaniman. Kasi meron po tayong mga parameters na kailangan po na ma-justify para magkaroon po tayo ng tinatawag natin na state of calamity.
Yan ang pahayag ni OCD CAR Chief of Disaster Risk Reduction and Management Division, Engineer Jose Valera. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinaiimbestigahan na ni Marilao Mayor Jemina C. ang 5 million river wall sa Barangay Prensa 2 na gumuho noong Agosto 10 kasunod ng matinding ulan bunsod ng habagat. Kinwestiyon ng mga residente ang kalidad ng materyales at pagtatayo sa river wall na gumuho kahit 2 buwan pa lamang ang nakalilipas ng makumpleto ito. Itinanggi naman ng contractor na JB Construction ang alegasyon na binawasan ang mga kanto ng proyekto gayong mahigpit nila silang sumunod sa engineering plans, steel specifications at concrete thickness. Isinisi ng kumpanya ang structural failure sa matinding hydroelastic pressure na dulot ng water-saturated oil na tumutulak laban sa river wall. Samantala, tiniyak ni Mayor C na muling ipatatayo sa contractor ang proyekto ng walang bayat at patuloy na babantayan ang pagsasaayos nito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isinusulong ng Pampanga ang pagkakaroon ng malalaking dam upang maibsan ang pagbaha bunsod ng mga pag-ulan. Lubog ngayon sa baha ang ilang lugar sa Pampanga dahil sa walang tigil na pag-ulan dahilan kaya isinailalim ang lalawigan sa state of calamity. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sinabi ni Pampanga Governor Lilia Pineda na makatutulong ang dam upang makontrol ang pagdaloy ng tubig ulan mula sa ibang lalawigan. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng pamahalaang panlalawigan sa National Irrigation Administration at Department of Public Works and Highways ukol sa plano. Yung river kasi, dire-diretso ang bilis ng pagbaba sa amin kasi kami ang pinto palabas ng mga Nueva Ecija, Tarlac, at ng bundok na Zambales. Sa amin lahat ang palabas ng tubig. So sabi ko, ba't hindi natin itry yung Sabo Dam? Maglagay tayo ng seals of Sabo Dam para hindi kami nahihirapan dito sa baba. At least makokontrol mo. Pagka halimbawa, yung tubig, malakas talaga. Pagka wala ng ulan, pwede nang i-release unti-unti. Si Pampanga Governor Lilia Pineda. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tinatrabaho ngayon ng pamahalaan ang long-term relocation at socialized housing options sa mga naapektuhan ng landslide sa Baguio City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, tutulungan nilang makapagrenta sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang mga pamilya na hindi pa ligtas makauwi sa kanilang tahanan. Kapwa binisita ni Gatchalian at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang landslide area sa Barangay Gisadsurong sa Baguio City, gayon din ang evacuation area at mga nagpapagaling sa ospital. Una na ring sinabi ni Magalong na idedeklarang no-build zone ang ground zero ng landslide matapos maobserba ng city engineers ang soil instability. Patuloy ring pinangungunahan ng city government ang local response at koordinasyon ng relief operations kasama ang mga ahensya ng gobyerno para agad matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Una nang ipinaabot ng DSWD ang tulong pinansyal sa mga naulilang pamilya habang sasagutin ang gastusin sa pagpapalibing sa mga biktima, gayon din ang pagpapagamot ng mga landslide survivor. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Posibleng makaranas muli ng Danger Level Heat Index ang Dipolog City sa Mindanao ngayong Huwebes at Biyernes. Una nang naitala ng Pag-asa nitong Miyerkules ang 42 degrees Celsius na heat index kung saan may banta ng heat cramps at heat exhaustion. Kaparehong Danger Level Heat Index din ang naitala sa Laguindingan Airport sa Misamis Oriental habang 44 degrees Celsius sa Butuan City sa Agusan del Norte. Ang hinatuan sa Surigao del Sur naman ang may pinakamataas na heat index sa Mindanao nitong Miyerkules na nasa 46 degrees Celsius. Samantala, nasa ilalim ng extreme caution level ang ilang lugar na may heat index na 41 degrees Celsius pababa, kabilang ang Zamboanga City na may 41 degrees Celsius, Davao City at Cotabato City na 40 degrees Celsius, General Santos City na 38 degrees Celsius at Malaybalay City na 36 degrees Celsius. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iiral hanggang Agosto 20 ang price freeze para sa household LPG sa cylinders at kerosene products sa Bacolod City. Sang-ayon ito sa Bacolod City Council Resolution 887, makaraang isailalim ang lungsod sa state of calamity dahil sa sugarcane pest. Para sa household LPG, sakop ng price freeze ang 11 kg cylinders pababa. Tinatayang nasa 200 milyong piso ang kabuang pinsala ng peste sa sugarcane farms sa lungsod. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, pinaigting na proteksyon mula sa cyber attacks pinagtibay ng mababang kapulungan. Mula Kamara de Representantes, nagbabalita si Kathleen Forbes. Pasado na sa Kamara ang House Bill 9605 o National Cybersecurity and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026. Kabilang sa LEDAC priority measures, layo nitong protektahan ang mga Pilipino at mahalagang serbisyo laban sa cyber attacks. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, kailangan palakasin ang kakayahan ng pamahalaan dahil mas nakadepende ang publiko sa digital systems. Sa ilalim ng panukala itatatag ang National Cybersecurity Agency sa ilalim ng Office of the President na mangunguna sa cybersecurity policy, standards, monitoring at pagtugon sa cyber incidents. Inatasan din ang mga operator ng critical information infrastructure na magsagawa ng regular risk assessment, cybersecurity audits at agarang pag-uulat ng high-risk cyber incidents. Pinalalakas naman ng panukala ang incident response sa pamamagitan ng National Computer Emergency Response Team at National Security Operations Center. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kaugnay naman sa impeachment trial, House Prosecutor ipinagtanggol si Attorney Amando Ligutan laban sa pagsita ng depensa sa kanyang Facebook post hinggil sa misleading question. Mula Kamara, nagbabalita si Melanie Valdos Reyes. Ipinagtanggol ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan kasunod ng pagsita ng Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa naging Facebook post nito kaugnay ng mga misleading questions sa paglilitis. Pinaalalahanan ng panig ng prosekusyon ng depensa na ang ibinahagi lamang ni Attorney Ligutan sa kanyang social media page ay ang pangkahalatang tuntunin ng batas tungkol sa mga maling pagtatanong sa cross-examination at hindi ito lumalabag sa sub-judice rule. Binigyan diin ni Ridon na walang dapat sisihin sa usapin kundi ang pagkukulang mismo ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na linawin ang kanyang tugon at rebuttal kasunod ng pagtutol o objection ni Attorney Lorna
Markapunan. Giit ng prosekusyon, huwag i-gaslight ang taong bayan dahil hindi lamang ang Senate Impeachment Court ang nakarinig ng sagutan kundi maging ang buong publikong nakatutok sa paglilitis. Idinagdag na rin na nauunawaan niya ang pighati at hinagpis ng panig ng depensa sa reklamo laban sa post ng private prosecutor. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon. Ito po ba ay may pinangalanan? Pangalawa, is it based on the merits? I don't think so. Kasi po yung subjudice rule ang pinag-usapan po dito, talking about the merits of the case. But what was Attorney Ligutan actually talking about? Hindi ba? He was basically stating a principle of law on misleading questions. Hindi ba? So, kung naiyak ho yung depensa, kawawa naman sila. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Balitaan naman sa Senado, Senador Ping Lacson muling nanawagan na buwagin ang leadership fund sa national budget. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion. Muling nanawagan si Senador Ping Lacson na tuluyan ng buwagin ang tinatawag na Leadership Fund o allocable sa national budget na anyay mas masahol pa sa dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, nagbigay ang Leadership Fund ng magpagkataon sa mga mamabata sa magpasok ng mga proyekto sa budget kahit nasa preparation stage pa lang ito bago pa isumite sa Kongreso ang National Expenditure Program o NEP. Anya, pinatutunayan ito ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at ng mga aligasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Unang nabanggit ni Bunoan ang Leadership Fund noong 2025 sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinangunahan ni Lacson. Ayon kay Bunoan, isinasama ng DPWH sa NEP ang mga project proposal ng mga mababatas kabilang ang mga proyekto sa ilalim ng Leadership Fund. Sinabi ni Lacson na maaaring ipaliwanag dito kung bakit may bilyong-bilyong pisong individual allocations para sa ilang mambabatas. Binigyang din ni Lacson na hindi otomatikong nangangahulugan ng maling paggamit ng pondo ang budget insertions pero maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at korupsyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita ay nilunsad na Data Privacy Handbook ng COMELEC, pinuri ng National Privacy Commission. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco. Inilunsad ng Commission on Elections ang Data Privacy Handbook sa Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, magsisilbing gabay ang handbook sa mga opisyal at kawani ng poll body sa wastong pangangalaga at pagprotekta sa personal na datos ng halos 70 milyong rehistradong botante. Binigyan din ni Garcia na hindi dapat gamitin sa ibang layunin ng impormasyong ipinagkakatiwala ng publiko sa Commission on Elections. Pinuri naman ni National Privacy Commission National Privacy Commission Commissioner Attorney Johan Carlos Barcena ang hakbang at ituturing itong huwaran para sa ibang mga ahensya ng pamahalaan. Target ng NPC na maging rehistrado at sumusunod sa Data Privacy Act ang lahat ng ahensya ng gobyerno bago matapos ang 2028. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tumaas ang satisfaction rating ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Lumabas sa survey na 42% ng adult Filipinos ang kontento sa performance ng administrasyon habang 17% ang satisfied o dissatisfied. 40% naman ang hindi kontento sa performance ng administrasyon. Sa kabuuan, ito ay +1 net satisfaction rating na hinanay ng SWS bilang neutral. Isinagawa ang survey mula Hunyo 20 hanggang 29. Ang mas mataas na satisfaction rating ay 14-point recovery mula sa -13 na naitala noong Marso ng taong kasalukuyan.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Wala pang ideya si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag kung nakabalik na ng Pilipinas si Batangas Representative Leandro Leviste dahil lumipad patungong France via Hong Kong noong Agosto 2. Nakarating na rin sa kanila ang impormasyon na humihirit pa si Leviste na makabisita sa 12 bansa sa gitna ng mga kinaharap niyang investigasyon. Ayon pa kay Matibag, humihingi naman ng extension sa kanyang medical leave ang ina ni Leviste na si Senadora Loren Legarda. Una nang kinumpirma ng senadora ang inihaing medical leave mula Agosto 3 hanggang 5 kasabay ng apela sa publiko na huwag gawan ng unwarranted conclusions ang kanyang biyahe. Matatanda ang iniimbestigahan ng ombudsman ang mag-ina kaugnay ng 10 bilyong pisong plunder at graft complaints dahil sa umunoy kabiguan ng renewable energy firm ni Leviste na magbigay ng solar power sa ilalim ng hawak nitong congressional franchise. Ipinagtanggol ni House Prosecutor at Bicol-Saro Party List Representative Terry Ridon si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan kasunod ng pagsita ng Wala pa. Wala pa kami information kung bumalik na siya. I think yung latest information namin, he is asking for 12 countries to visit. At yung kanya namang si Senator naman, ang last na information is asking for extension of health leave. NBI Director Melvin Matibag. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pansamantalang hindi pinapayagang maglayag ang mga Filipino seafarer patungong Northern Black Sea sa gitna ng nagpapatuloy na girian sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ibinigay ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang direktiba sa manning agencies at principals kasunod ng isinagawang security assessments mula sa Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Nilinaw ng kalihim na maaaring magpatuloy ang mga barko sa nasabing lugar kahit walang sakay na Filipino seafarers doon, subalit hindi dapat anya na pumasok sa Northern Black Sea ang mga barko na naglalaman ng Filipino crew members. Una nang binisita ni Kakdak ang Filipino seafarer sa Romania at Turkey bilang bahagi ng kanyang 10 araw na biyahe sa 3 bansa, kabilang ang Saudi Arabia. Ligtas mula sa pag-atake sa Northern Black Sea ang 200 at 61 Filipino crew members habang 174 ang nakabalik na sa Pilipinas. 3 naman ang nasawi sa pag-atake habang 1 ang nawawala. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao. Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon? Uy, yan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? #Panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay.
kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan! Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, lokal na pamahalaan ng Lawag makatitipid ng 30 hanggang 50% ng gastos sa kuryente dahil sa ikakabit na solar power mula sa pamahalaang nasyonal. Para sa kabuang detalye ng balita, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag. Agarop talupolo hanggang na 50% iti bill ti kuryente ti posible masalimat matan ti lokal na gobyerno ti syudad ti Lawag no ma-installer ti solar panels nakidaw iti nailian nga gobyerno. Karaman nga may kantirasong solar panel iti Lawag City General Hospital iti Tiandaan ken Slaughterhouse. Sigun kini Mayor James Bernal Cid dagito yung pasilidad iti syudad ket may bilang akas economic enterprise ken isudat ti kangatuan iti konsumo ti kuryente. Inulawag to official anuman
adat ti solar panel ang ma-install itilawag City Hall ti pundunan ket aga po iti kaban ti LGU. Suporta deta iti kalikagom ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga maipaayan iti napimpintas nga serbisyo dagiti umili babaan karagiti kabarwanan nga teknolohiya ken saan pay nga agkonsumo iti ado ti enerhiya. Manipod iti syudad tilawag Jud Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Mga magsasaka sa bayan ng San Juan sa La Union nakatanggap ng libreng pataba. Ang balitang yan ihahatid sa atin ni Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas Ago. Naibunong tilumagasot 70 kat inam asako ti ammonium sulfate fertilizer karigiti Manalon ijay San Juan La Union idi Kalman Agosto a 12. Nagtaod dayto iti Department of Agriculture baban iti panakitinulong ti lokal a gobyerno ti San Juan. Tarigagay dayto yung inisyatiba a masuportaran dagiti Manalon para iti main cropping season tapno maksayan ti magastos da. Pasat dayto iti panangitandudo ti lokal a gobyerno iti panang paduruas iti production ken ani dagiti Manalon para itinatalgad a supply iti taraon. Mainag itray ito isigsiguraduan ti lokal a gobyerno ti San Juan, iti sidong ti liderato de Mayor Mariquita Ortega, ken Vice Mayor Arturo Valdriz, ti agtultuloy a panakaypa iti suporta ken intervention kadagiti Manalon. Manipod aggo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Glenda. Mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. Higit 1,200 kabahayan sa lungsod ng Borongan, benepisyaryo ng Uplift Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development. Si Sok Aberia ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye. Bulig pinansyal kantidad 2,000 pesos sa niginduhula 1,268 na kablas ng mga panimalaya syudad ng Borongan aging dumarang ikaduhang gahugnan Uplift the Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Payout ang Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 8 naging buhat ang multi-purpose gym ang government complex sa Barangay Campisawa syudad na naglabay ng adlaw. Ang nasabi ng mga pamilya naging lista kung mga benepisyaryo base ang datos ng Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority nga makakakarawat liwatin pareho nga bulig kada bulan nga dahitong Disyembre 2026. Ang Uplift Assistance Program ang DSWD inagtutuyo nga mataganin suportan mga kablas ang vulnerable nga membro sa sosyedad labi na atong diri pa nakarawat hinanuman nga ayuda. Kabakyang ang DSWD Regional Field Office 8 and City Social Welfare and Development Office apagdistribuer nasabi nga ayuda pinansyal. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Sok. Mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mahagi ng farm input sa isang asosasyon sa bayan ng Inupakan sa Leyte. Ang kabuang ulat hatid ni Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod. Nagpadayon ang lokal nga pagamahanan sa Inupakan, Lawigan sa Leyte sa pagpaligon sa panginabuyan sa mga marnagat pinaagi sa paghatag og mga kagamitan og suporta alang sa sektor sa pangisdaan. Ubos sa pagpanguna ni Mayor Azena P. Mirambel, pinaagi sa Municipal Agriculture Office o sa pakigtambayayong sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kundi BFAR, gipahigayon ang distribution sa seaweed farm implements and other input materials for fishery livelihood ngadto sa mga miyembro sa Guadalupe Fishermen Association sa Barangay Guadalupe, Inupakan, Leyte. Tumong sa nasing inisyatiba nga mahatagan og dugang nga suporta ang mga marnagat pinaagi sa angay nga mga kagamitan og input materials nga makatabang sa pagpalambo sa ilang panginabuyan sa sektor sa pangisda og seaweed farming. Gilauban nga pinaagi niini nga programa mapalambo ang produksyon og kita sa mga beneficiary samtang mapaligon usab ang sektor sa pangisdaan
isip usa sa mga importanteng tinubdan sa panginabuyan sa komunidad. Padano sab karon ang panagiusa og kooperasyon tali sa LGU, mga ahensya sa gobyerno o uban pang mga organisasyon, labi na sa mga managat alang sa mas lig-on nga sektor sa pangisdaan o mauswagon nga lungsod. Para sa Radio Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Jevic mula Kabisayaan, tawid naman tayo sa Mindanao. Bureau of Customs Collection District 10 naglunsad ng kampanya kontra smuggling ng sigarilyo sa Northern Mindanao. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye. Ang Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro pinaagi sa Customs Intelligence and Investigation Service kung CIS ug uban sa pakigtambayayong sa mga hingtungdan nga ahensya sa gobyerno ug lokal nga hingtungdan naglusad sa Bantay Baybay Information and Community Awareness Drive. Tumong ini nga paligunon ang kahibalo sa publiko ug ang partisipasyon sa komunidad aron mapugnan ang pagpayuhot sa sigarilyo sa kadagatan sa Northern Mindanao. Gipahigayon ang paglunsad sa proyekto dito sa Barangay Makabalan, lungsod sa Cagayan de Oro. Pipila ka mga representante sa lain-lain nga mga ahensya sa gobyerno ang nitambong isip parte sa proyekto. Lakip na ang lokal nga pangangamahanan sa Cagayan de Oro, ang Police Regional Office 10, Philippine Navy, BFAR, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug ang nagkadaiyang mga fisher folk organization sa Dakbayan. Kini nga inisyatibo nagtinguha nga hatagan og katakos ang mga komunidad sa baybayon. Mga mangingisda o mga lokal nga leader pinaagi sa pagpaambit sa impormasyon, pag-apil sa komunidad o mas lig-on nga kolaborasyon aron mapanalikdan ang atong mga lugar sa baybayon batok sa mga illegal nga kalihukan sa pamatigayon. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Ryan mula Cagayan de Oro, kawing naman tayo sa Caraga. Suspensyon ng face-to-face classes sa ilang lugar sa Caraga, idineklara bunsod ng matinding init. Si Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas Butuan sa detalye. Human sa gipahigayong meeting tali sa nagkalain-laing opisina ug sa Department of Education o DepEd, ubay-ubay nga local government units sa Caraga ang mideklara sa pagsuspinde sa face-to-face classes sa tanang pampublikong eskwelahan. Epektibo ang pagsuspinde sugod kagahapon, Agosto 12, hangtod sa sunod nga pahibalo tungod sa grabing kainit sa panahon nga mahimong makaapekto sa kahimsog ug kaluwasan sa mga estudyante. Giawhag usab sa DepEd ang mga pribadong eskwelahan nga konsiderar sa pagsuspende sa ilang face-to-face classes, isip lakang sa pagpanalipod sa ilang mga estudyante o personnel batok sa epekto sa grabing kainit. Samtang gisuspende ang face-to-face classes, ipatuman ang distance learning modality aron magpadayon ang pagkat-on sa mga estudyante bisan pa sa grabing kainit sa panahon. Pinaagi sa maong lakang gihatagan og prioridad ang kahimsog ug kaluwasan sa mga estudyante, samtang nagpadayon ang taas nga temperatura sa rehiyon sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dayanara mula Caraga, kawing naman tayo sa Zamboanga. Validation team ng National Irrigation Administration Central Office nagsagawa ng pagpapatunay sa Irrigation Management Transfer Contract Implementation ng Evergreen Malamboon Farmers Irrigators Association sa Bayan ng Mahayag sa Zamboanga del Sur. Si Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
Naghimog pagpamatuod ang mga validator o tigsusi nga gikan sa Institutional Development Division o IDD sa NIA Central Office may kalabutan sa hingpit nga implementasyon sa Irrigation Management Transfer o IMT contract o sa paggamit sa Operation and Maintenance o QNM subsidy sa Evergreen Malambuon Farmers Irrigators Association sa munisipyo sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Ang tahas gipanguluhan ni Melin Hover sa DO4 gikan sa IDD sa nasudno nga buhatan sa niya. Aktibidad gitambungan usab sa Supervising Institutional Development Officer o IDO sa NIA Region 9 nga si Rosalina Bayawa uban sa mga IDO sa NIA Zamboanga del Sur o sa mga opisyal sa Evergreen. Ang kalihukan nagpamatuod sa tinguha sa NIA sa pagpatuman sa mga programa nga magpalambo sa mga komunidad o magpaligon sa katakos sa mga Irrigators Association pinagi sa regular nga pag-usisa o teknikal nga paggiya. Gipaligon sa mga aktibidad ang paningkamot sa ahensya nga palambuon ang responsableng pagpatuman sa programa o suportahan ang malungtarong pagdumala sa irigasyon sa mga lugar nga ilang giserbisyuhan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubul para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala mula Balitang Probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lamang po ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami. Meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinasinayaan ng Department of Trade and Industry o DTI ang bagong Artificial Intelligence and Scale-Up Center na layong tulungan ang mga Pilipinong negosyante na mapaunlad ang kanilang mga ideya at negosyo. Isinagawa ito sa pakikipagtulungan ng Converge ICT Solutions Incorporated upang mas maraming micro, small, and medium enterprises o MSMEs ang magkaroon ng access sa makabagong teknolohiya.
Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, magbibigay ang hub ng praktikal at abot-kayang paraan para maisakatuparan ng mga negosyante ang kanilang mga plano sa pagpapalawak ng negosyo. Sa pamamagitan ng AI, maaaring ilagay ng mga negosyante ang kanilang kasalukuyang business model at mga plano para matukoy ang mga paraan upang mapahusay ang workflow at mapataas ang productivity. Matatagpuan ang AI and Scale-Up Center sa Central Office ng DTI sa Makati City at bukas ito sa mga negosyanteng naisubukan ang teknolohiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naglaan ang Department of Transportation o DOTR ng 1.24 billion pesos para sa pagpapahusay ng Daniel Z. Romualdez Airport at Francisco B. Reyes Airport. Sa Tacloban, 841.75 million pesos ang ilalaan para sa rehabilitasyon ng airside facilities at mga karagdagang airport building, habang 402.55 million pesos naman ang para sa site development at paunang konstruksyon ng apron at taxiway ng Busuanga. Umabot sa 1.65 million ang mga pasaherong dumaan sa Tacloban Airport noong 2025, habang nakapag-accommodate naman ng mahigit 690,000 na pasahero ang Francisco B. Reyes Airport. Kasama sa plano sa naturang paliparan ang pagpapahaba ng runway mula sa 1,200 meters hanggang 2,100 meters upang makapagpalapag ng mas maraming eroplano at makapagsilbi ng mas maraming turista. Nakipagtulungan din ang DOTR sa DNR Ecosystems Research and Development Bureau upang mapangalagaan at mailipat ang mga bakawang maaapektuhan ng konstruksyon sa Tacloban. Ang mga interesadong bidder ay kinakailangang magsumite ng kanilang bidding documents hanggang September 2, habang nakatakda naman sa August 19 ang pre-bid conference. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, bumilis naman ang pagtaas ng wholesale prices ng construction materials sa National Capital Region o NCR noong Hulyo. Ito ay ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa PSA, umakyat ng 3.5% ang Construction Materials Wholesale Price Index o CMWPI noong Hulyo mula sa 2.9% noong Hunyo. Pangunahing nakaapekto sa pagbilis ng pagtaas ng concrete products na tumaas ang presyo ng 5.2% mula sa 4.1% noong nakaraang buwan. Mas mabilis din ang pagtaas ng presyo ng sand and gravel, cement, tile works, doors, steel casement at polyvinyl chloride pipes. Gayunman, bumagal naman ang pagtaas sa presyo ng hardware, lumber, GI sheets, reinforcing steel, electrical works, plumbing fixtures at fuels and lubricants. Ayon sa PSA, mahalagang economic indicator ang CMWPI dahil sa ginagamit ito sa pagsukat ng pagbabago sa presyo ng construction materials, kabilang ang pagkalkula ng gastusin sa mga proyekto ng pamahalaan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, inaasahang aabot sa 21.5 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa 2027 batay sa pinakahuling datos ng Department of Budget and Management o DBM. Sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program, tinatayang 14.28 trillion pesos ang magmumula sa domestic debt habang 7.19 trillion pesos naman ang external debt. Samantala, inaasahang aabot sa 19.77 trillion pesos ang kabuang utang ng bansa ngayong taon matapos umakyat sa record high na 19.07 trillion pesos noong Hunyo. Para sa 2027, nakaplanong manghiram ang pamahalaan ng 2.39 trillion pesos mula sa domestic debt market at 914.98 billion pesos mula naman sa external sources. Samantala, 2.7 trillion pesos ang ilalaan sa pagbabayad ng utang, kabilang ang tinatayang 1.11 trillion pesos para sa interest payments at 1.59 trillion pesos para sa principal amortization. Patuloy na nakatuon ang borrowing mix ng pamahalaan sa domestic sources na inaasahang bubuo sa 72% ng kabuuang pangungutang sa susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Agosto 13, 2026. Ang US dollar ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 32 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 92 centavos habang nanatili naman sa 4 centavos ang South Korean won. Nasa 9 pesos and 9 centavos naman ang Chinese yuan habang nagkakahalaga ng 7 pesos and 82 centavos ang Hong Kong dollar. Ang British pound naman ay nasa 82 pesos and 76 centavos habang nasa 70 pesos and 67 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 99 centavos habang nasa 16 pesos and 33 centavos naman ang Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine exterior. Tapos kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So inikot niya ang sasakyan. Kaso, bago pa makatawid ng tulay,
nakita ni Eric na gumuguho ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagguho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. #Tanatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 mm sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 mm. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 mm ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Sa huling quarter ng bakbakan sa Inari Center sa Antipolo, pinakawalan ng Magnolia Hotshots ang mabagsik na 16-2 run para tuluyang iwanan ang Phoenix Fuelmasters 115-101 sa PBA Season 50 Governors Cup. Nagpasiklab si Jerome Lastimosa ng kanyang career best 30 puntos sa halos walang mintis na tira sa 11 of 14 shooting. Kasama sa pag-arangkada si KJ Buffen na may 35 puntos, 10 rebounds at 3 blocks, habang si Mark Baroka ay nagdagdag ng 21 puntos, 6 na rebounds, 4 na assists at 1 steal. Tatlong sunod na panalo na ngayon ang Magnolia, tangan ang 4-3 record sa Group B. Muling nadapa sa ikatlong talo sa huling 4 na laro naman ang Phoenix. Nagbuo si BJ Johnson ng 37 puntos, 8 rebounds, 3 steals at 3 blocks, pero kinapos ang Fuelmasters sa mabagal na simula ng final quarter. Nagbigay naman si Richie Rivero ng 16 na puntos, 6 na rebounds at 5 steals, habang sina Ken Tuffin at Kai Balungay ay may tig 12 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang laban sa PBA, matindi ang ipinakita ng San Miguel Beermen matapos tambakan ang Titan Ultra Giant Risers 144-113. Nanguna si George King sa opensa na may 39 na puntos, 10 rebounds at 5 assists, habang umabot pa sa 30 puntos ang kalamangan ng San Miguel. Ngunit sa ikatlong quarter, nabigla ang Titan Ultra nang ma-injure si Brian Sahonia sa kanang tuhod at ilabas sa stretcher. Itinanghal naman bilang player of the game si Rodney Brondial na kumulekta ng 13 puntos, 17 rebounds at 4 na assists. Nagdagdag si Don Troliano ng 21 puntos habang nagtapos si Marshall Laster na may 15. Sa panig ng Titan Ultra, nagningning si Terrell Brown sa kabila ng pagkatalo, kung saan nakalikom ito ng 34 na puntos, 13 rebounds, 6 na assists at 4 na steals. Nag-ambag naman sina Fran Yu at John Amores ng tig 11 puntos, habang si Jeric Balanza ay may 10.
Bago ma-injure, nakapagtala ng 4 na puntos, 4 na assist at 2 rebound si Sajonia. Ito na ang ikalawang sunod na araw na may na-injure na manlalaro sa Inares matapos mabali ang kanang binti ni NLEX import Dequan Jones sa laban kontra TNT Tropang 5G nitong Martes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kabila ng pagkatalo sa Venezuela 19-25, 16-25, 25-22, 25-19 at 11-15, nakasiguro pa rin ang Alas Girls ng ticket sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa Chile. 2 panalo kontra World number 8 Mexico at World number 20 Tunisia ang nagbigay ng sapat na lakas para makausad ang koponan na nagtapos ng pool play na may 2-3 kartada. Nanguna si Kyra Celis sa opensa kung saan nakapagtala ito ng 24 na puntos mula sa 22 attacks at 2 service aces, habang si Sais Raiko ay nagdagdag ng 19 na puntos mula sa 17 attacks, 1 block at 1 ace. Off the bench, nagpakitang gila si Jaina Bulandres na may 8 puntos sa tamang oras ng 3rd at 4th sets. Pinaunahan naman ni Colina Lezama Yaleska Lilierne ang Venezuela na may 27 puntos at ni Amanda Estefania Pacheco Gonzalez na may 15 na nagtapos ng 3-2 record. Susunod na makakarap ng Alas Girls ang South Korea para sa tsansa sa quarterfinals. Ano man ang resulta, ito na ang pinakamataas na finish ng isang Philippine volleyball team sa World Championship level lampas sa 19th place ng Alas Pilipinas Men noong nakaraang taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tatlong gitong medalya ang sinungkit ng rising star na si Albert De Los Santos sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Sa Junior 70 kg category, binuhat ni De Los Santos ang 141 kilograms sa snatch at 180 kilograms sa clean and jerk para sa kabuang 321 kilograms. Record na performance na nagbigay sa kanya ng sweep sa lahat ng 3 gintong medalya. Ang kanyang clean and jerk at total lifts ay bagong Asian Championship records, dagdag sa mga record na itinala niya sa World Junior Championships noong Mayo. Hindi rin nagpahuli si Jody Peralta na may 2 ginto at 1 pilak sa Youth Women's 53 kilograms. Nabuhat niya sa snatch ang 86 kilograms, nakakuha ng silver sa clean and jerk sa 102 kilograms at ginto sa total na 188 kilograms. Sa kabuuan, nangunguna ang Pilipinas sa medal tally na may 10 ginto, 3 silvers at 3 bronze sa youth division at 6 na ginto, 3 silver at 6 na bronze sa junior division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal nang inanunsyo ng PLDT high-speed hitters nitong Miyerkules ang paglipat ng opposite hitter na si Leila Cruz mula Capital One patungo sa kanilang kampo para sa Premier Volleyball League o PVL 2026 to 2027 season. Muling makakasama ni Cruz sa court ang dating De La Salle teammate na si Alea Malaluan. Ang number 2 overall pick sa inaugural PVL draft ay bubuo ng powerhouse lineup kasama ang kapwa Lasal alumni na sina Kiana D, Kim Fajardo, Majoy Baron, Mika Reyes at Jessa Ordiales.
matapos masungkit ang on-tour at invitational titles noong nakarang taon. Target ng high-speed hitters ang panibagong corona. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo, samantala nagbabalik na po si Win Peñano. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Leo para sa balitang sports ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang magpaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa balitang negosyo at kalakalan, kay Leo Magpayo para sa balitang pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sina Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Ako po muli si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.